Nang marinig ang sinabi ng kaibigan, alam niyang interesado ito sa babaeng Sandoval. Nag-isip si Zephyr sandali at sinabing, mukhang may mga problema sa kalusugan ng ina niya na hindi pa nalalantad sa publiko. Maaari mong alamin. Punta na tayo sa loob. Tumayo si Rod at agad na umalis. Nasa harapan na ni Dorina si Sarah. Nang makita si Sean, nagulat siya ng kaunti. Hindi ba't ikaw ang sikat na abogadong si Atty. Mendez? Ngumiti si Sean ng bahagya at dumating na si Rod. Bago pa man makalapit, malakas ang tinig nito na parang tinatawag ang pansin ni Sarah. Nandito rin kami. Lumingon si Dorina at nakita si Rod at Zephyr na papalapit. Nagulat siya. Mr. De Vera, bakit ka nandito? Pumunta ako dito para kumain kasama ang mga kaibigan ko. Sagot ni Zephyr habang mabilis sa tiningnan si Sarah at hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon. Bumaba ang ulo ni Sarah at hindi nagsalita. What a coincidence. Narito din kami para kumain, sabi ni Dorina sa kanila. Pwede bang magsama-sama na lang tayo? Mungkahi ni Rod kay Dorina. Nagulat si Dorina saglit, ngunit kagad din na pumayag. Sige, kaya't naging 5 sila na magkakasama. Bago pumasok sa private room, bumulong si Dorina kay Sarah. Sarah, si Zephyr De Vera isang malaking kliyente na gusto namin maging kaibigan ng aming kumpanya. Sana'y maintindihan mo. Nagets ko naman ate, sagot ni Sarah na may pag-unawa. Maganda nga ugali mo, mas considerate ka kaysa kay Marie Chris na laging nakakabit sa kapatid ko. Ngumiti si Dorina habang sinasabi ito. Pero siguro wala na siyang pagkakataon sa hinaharap na muling kumabit sa kapatid ko. Wala nang pagkakataon? Bakit? Nagtataka niyang tanong dito. Sinabi ng kapatid ko sa kanya na gusto na niyang tapusin ang engagement nila nung nakarang gabi. Pero ayaw niya pa rin. Nakipaghiwalay na si Marciano kay Marie Chris. Tinawagan pa ako, hinihingi ang tulong ko na impluwensyahan si Marciano at sabihan siya na huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Ayaw ko na nga siyang pansinin. Kwento ni Dorina na may kasiyahan sa mukha. Matagal na siyang naiinis kay Marie Chris sa pagpapanggap nito, kaya mas mabuti nang hindi nila maikasal ng tuluyan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang maging hipag ang peking katulad ni Marie Chris. Nagulat si Sarah sa ibinalita nito. Gusto ba talagang i-break off ni Marciano engagement nila ni Marie Chris? Oo, sabi niya gusto niyang pag-isipan ulit kung anong kanyang nararamdaman sa babaeng Oroka na yun. Natatawa pa si Dorina habang sinasabing mga salitang iyon. Tumangu-tango siya. Hindi niya inasahan na tatapusin agad ni Marciano ang relasyon nila ni Marie Chris. Bakit? Nag-away ba sila na umuwi sila kahapon? At pagkatapos ay binanggit ang paghihiwalay at pagkakansela ng kasal dahil sa galit? Sa ugali ni Marie Chris, kaya ba niyang tanggapin ang pagkasawi kay Marciano? Pumasok silang lahat sa private room at umupo sa paligid ng round table. Naupo si Sarah sa tabi ni Dorina. May bakanting upuan sa tabi niya kaya't sinadyang umupo ni Zephyr doon. Naaamoy niyang preskong amoy ng kulon nito. Napakunot ang kanyang mga kilay. Tumayo at lumipat ng pwesto. Naupo sa tabi ni Rod. Sarah, bakit ka lumipat ng upuan? Tanong ni Dorina sa kanya. Ngumiti siya at sumagot. Medyo masikip doon kaya dito na lang ako. Nag-alala si Dorina na baka magalit si Zephyr sa biglaang pagpapalit ng pwesto ni Sarah kaya tinignan niya ito. Itinutok ni Zephyr ang kanyang tingin kay Sarah nang kalmado at hindi nagalit. Pumayag na si Dorina na lumipat siya at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Zephyr. Tumutugon si Zephyr paminsan-minsan ng ilang salita at karamihan ay tungkol sa mga usaping pangnegosyo. Bakit ka dito umupo? Tanong ni Rod kay Sarah habang nakatingin sa kanya. Hindi ko gustong umupo sa tabi niya, sagot niya ng tapat. Tiningnan ni Rod si Zephyr. Sa totoo lang, malaki ang pagpapahalaga ni Zephyr sa iyo. Matagal na siyang malungkot tungkol sa inyong anak. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang pagbanggit tungkol sa bata ay lalo lang magpapalungkot kay Sarah. Bumuntong hininga si Rod, nakakalungkot makitang dalawang mabubuting tao na nasasangkot sa ganitong gulo. Nagmamahalan ng tapat subalit hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagkain, lumabas si Sarah para magbanyo. Hindi inaasahan. Nang lumabas siya, nakatagpo siya ng matinding malas. Sa buhay, si demonitang Marie Chris ay nasa pasilyo. Talaga namang puno ng hindi inaasahang mga pakikita ang buhay.
Nang makita ni Marie Chris si Sarah, ang mukhang inosente nito ay parang nag-crack agad at tinignan siya ng malamig na tingin. Ngumiti siya at dumaan sa gilid ni Marie Chris. Tumigil ka, malupit na utos nito sa kanya. Lumingon siya, hinaplos ang kanyang mahabang buhok at ngumiti, saka nagsalita. Narinig ko na gusto ni Marciano na tapusin ang lahat sa inyo. Napalunok si Marie Chris at ang kanyang mukha ay nagbago at naging maitim nang marinig ito. Ito ang tunay niyang mukha, naganap na naiiba sa dating inosente at mabait na itsura na isang mabuting babae. Akala mo ba nanalo ka na dahil nilandi mo siya? Si Marciano? Sarah, malayo pang laban na ito. Hindi na nagkunwaring mabait si Marie Chris at tinignan siya ng masama. Sa tingin ng babae sa kanya, naroon ng matinding puot at selos. Ngumiti siya ng kalahati at mapang-asar na sumagot. Oo, malayo pa nga. Hindi mo pa naranasan ang sakit na naranasan ko. Kaya paano matatapos ang lahat ng ito? Hindi siya kumikilos laban kay Marie Chris ngayon, kung hindi nagpadala siya ng mga tao para mag-imbestiga sa babaeng ito. Ang tanging magagawa lang niya ngayon ay manginis at patayin to sa selos. Kung walang ebidensya laban dito, hindi siya makakagawa ng anumang hakbang para ibagsak ito. Kaya kailangan niyang maghintay. Tumawa-tawa ito nang magsalita. Sa utak mong baboy, akala mo ba matatalo mo ko? Kung ganun, subukan natin at tingnan kung sinong mananalo sa huli. Ikaw o ako, para malaman natin kung sinong utak baboy. Oops! May pakinabang palang utak ng baboy? Kaya utak talangka ka na lang, walang laman. Kalmado't may ngiti siya sa mga labi. Ang kanyang tono ay parang sa isang batang nangbubuska ng kalaro. Itinutok nitong mata sa kanya. Matalim yun na parang handa ng pumatay. Ngunit si Sarah naglakad na palayo nang hindi man lang nililingon si Marie Chris. Pagliko sa kanto, nakita niya si Zephyr na nakatayo doon. Nakasuot ng itim na coat at may gwapong mukha. Ang itsura nito ay talagang nakakatukso. Kahit ayaw na niya dito, ang puso niya ay tumatalon kapag nakikita ito. Nagkunwari siya na hindi ito nakita at patuloy na naglakad. Nang magtagpo sila, bigla siyang hinawakan ni Zephyr at hinila papasok sa isang private room sa tabi. Walang tao sa loob na silid at mahinang liwanag ng mga ilaw. Dinaganan siya ni Zephyr sa likod ng pinto at ilang beses siyang nagsikap na kumawala. Pakawalan mo ko. Pumapayag ako sa sinabi mo, bulong ni Zephyr sa kanya. Ano? Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Hindi ba sinabi mo na makakalapit lang ako sa'yo? Kung matutulungan kita? Sa pagpapapansin kay Marciano? Pumapayag ako. Nabigla siya. Sinabi niya yun para mapaalis lang ito, ngunit hindi niya inaasahan na papayag si Zephyr. Tumingala siya sa mukha nito. Ang ilaw sa silid ay sobrang lamlam, kaya't hindi niya masyadong makita ng malinaw ang mga mata nito. Narinig niya itong nagsalita. Pwede ba ako magpakita sa tabi mo ngayon? Paano kung hindi pa rin ako pumayag? Sagot niya dito habang tinitignan ang mukha nito sa dilim. Tahimik si Zephyr ng ilang sandali saka nagsalita. Ginawa ko ng sinabi mo. Kung hindi mo tutuparin ang sinabi mo mula ngayon, wala nang mangyaring maganda sa mga gagawin mo. Nabigla siya sa narinig buhat dito. Pinagbabantaan mo ba ako? Ikaw ang unang sumira ng pangako mo. Kaya gagawin ko na lang ang gusto ko. Ang tinig nito ay nananakot ng nobyo sa nobya. Talagang ang hindi niya inaasahan na magiging ganun kawalang hiya si Zephyr. Habang sila'y tahimik, tumunog ang telepono niya. Bumulong si Sarah sa lalaki. Mr. De Vera, tumutunog ang telepono ko. Pakawalan mo ko. Pinalaya siya ni Zephyr ng mga sandaling iyon. Kinuha niyang kanyang telepono at ang tumawag ay si Marlon. Nakita niyang pangalan sa screen at nakita rin ito ng kanyang kasama. Bahagyang bumagsak ang mga gilid ng labi ni Zephyr habang sinasagot niya ang telepono. Hello, Kuya Marlon? Sarah, nasan ka? May kailangan ako sabihin sa'yo. Tanong ni Marlon. Buhat sa telepono, nagliliwanag ang mga mata niya. Sigurado siyang may balita na mula sa Amerika. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Marlon na magiging tagapagtupad ito para sa kanyang magigiganti. Sa huli nagsabi siya sa lalaki na nais niyang paimbestigahan si Marie Chris at ang mga naging agenda nito sa ibang bansa. Kung tumawag si Marlon ngayon, tsak na may balita na. May balita na ba? Hindi gusto ni Sarah na marinig ito ni Zephyr kaya't binuksan niyang pinto ng private room
at lumabas. Oo, nasan ka? Tanong nito. Sa Amaya Palace, gusto mo bang dumaan dito? Pag-anyaya niya sa lalaki. Sige, pupunta ako ngayon. Tinapos na ni Marlon ang tawag sa kanya. Hindi na nagaksaya ng oras si Sarah. Tinawagan niya si Dorina upang magpaalam at umalis. Nakatayo siya sa pinto ng ilang sandali at dumating si Marlon. Nakaupo ito sa sasakyan at nakatingin sa kanya. Ngumiti siya dito at lumapit. Binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok. Hindi nila namalayang nakatayo si Zephyr sa may pinto at pinagmamasdan sila. Kuya Marlon, may balita ba tungkol kay Marie Chris? Tanong niya na excited. Oo, kinuha nitong isang dokumento at ibinigay ito sa kanya. May dahilan kung bakit binubuli si Marie Chris sa Amerika. Anong dahilan? Nangunot ang kanyang noo nang marinig iyon. Nang nag-aaral siya sa Amerika, sinubukan niyang agawin ng kasintahan ng kanyang kaibigan na si Anastasia. Nang mabisto siya, ang binubuli ni na Anastasia at ng iba pa, ipinakita ni Marlon na noong nasa Amerika si Marie Chris, hindi ito dahil sa kalungkutan o hindi maka-adjust sa lugar. At patuloy na tinatawagan si Zephyr para pumunta sa kanya at sunduin siya. Dahil sa pambubuli. Sa halip siya pala ang unang nag-agaw ng kasintahan ng iba at pinubuli lang siya ng mabisto ito. Sa mga high school sa ibang bansa, normal lang magkaroon ng mga karelasyon. Hindi inaasahan ni Sarah na ganito palang babaeng yon. Hindi nito matiis na magtagumpay ang iba. Kapag nakikita ni Marie Chris na may gwapong boyfriend ng iba, hindi nito maiwasang gustuhin niyong maagaw. Sinabi pa ni Marlon sa kanya. Pagkatapos niyang bumalik sa Pilipinas, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan at nakoma siya ng ilang taon. Nang magising siya, alam mo kung anong nangyari kay Anastasia? Anong nangyari? Si Anastasia ay nakulong ng 6 na buwan na ang nakalipas. Nang nasa bilangguan siya, tinorture siya hanggang hindi na siya magmukhang tao. Mahuhulaan mo ba kung sinong nag-utos ng itorture siya? 1 taon nang nakalipas. Noong panahong iyon nagpunta si Marie Chris sa Amerika. Hindi siya mabuting tao noong panahong iyon. Kung ganun, bakit siya babalik para magiganti kay Anastasia? Lumingon si Sarah, tinanong si Marlon. Maaari ko bang makita si Anastasia ngayon? Nakita ko siya sa bilangguan sa Amerika. Sinabi niya na kaya niyang ikwentong ginawa sa kanya ni Marie Chris. Pero kailangan natin siyang mailabas sa kulungan bago siya makapagbigay ng pahayag. Kung makakakuha sila ng testimonyo mula kay Anastasia, may papakita nilang tunay na pagkatao ni Marie Chris. Ngunit hindi madali ang magpalabas ng isang tao mula sa isang bilangguan sa Amerika. Nagdalawang isip si Sarah sandali at nagtanong. Kuya Marlon, mahirap ba itong gawin? May na-hired na akong lokal na abogadong sinusubukan tulungan siyang makalaya at makabalik dito. Sagot nito. Nang mapag-usapan ng mga abogado, naisip niya si Sean. Isang kilalang abogado yon. Kung siyang tutulong, malaki ang tsansa nilang maiuwi sa Pilipinas si Anastasia. Ngunit siya ay kaibigan ni Zephyr. Natatakot siya na kung malalaman to ni Zephyr, baka magdesisyon itong tulungan si Marie Chris. Kaya baka mawalan siya ng pagkakataon. Naalala niya sinabi ni Zephyr noong gabing iyon. Kung hindi siya tutupad sa kanyang sinabi, si Zephyr ay gagawa ng paraan upang hindi niya matupad ang lahat ng kanyang plano. Nangyari ang sinabi ni Zephyr kinabukasan. Pumunta siya upang personal na hanapin si Marlon Alba. Nang panahong iyon, abala si Marlon sa pag-aayos ng mga dokumento. Pumasok ang kanyang sekretarya at nagulat. President Alba, si Mr. De Vera, ang executive CEO ng De Vera Group ay narito. Gusto mo bang makita siya? Bakit siya dumating ng biglaan? Anong gagawin niya dito? Nag-isip sandali si Marlon. Papasukin mo siya. 5 minuto ang lumipas at pumasok si Zephyr. Napakagwapo ng dating nito. Umupo sa tapat niya na may mahinahong postura. Kumunot ang noon niya pagkakita sa lalaki. Bakit nandito si Mr. De Vera? Pumunta ako upang makipag-usap sa'yo tungkol sa asawa ko. Sabi ni Zephyr ng malumanay. Asawa? Itinaas ni Marlon ang kanyang kilay. Ibig mo sabihin si Sarah? Hindi mo na siya asawa ngayon? Pinagpatuloy ni Zephyr ang pagkakahawak sa mesa at tinitigan si Marlon. Dapat ay lumayo ka sa kanya. Gumiti siya sa lalaki. Bakit ko kailangan makinig sa'yo? Tumingin si Zephyr mula sa gilid at kinuha ni Mr. Jomar ang isang dokumento at nilagay sa harapan ni Marlon. Ano ito? Tanong niya habang tinitingnan ang dokumento. Tingnan mo, sagot ni Zephyr na may blankong anyo. Binuksan niya ang dokumentong iyon.
Ito ay isang proyekto ng De Vera Group para sa susunod na 5 taon. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan niyang mayabang na lalaki. Anong ibig sabihin nito? Sumagot si Mr. Jomar. Alam po ni Mr. De Vera na matagal ka nang may sama ng loob sa inyong panganay na kapatid. Matagal ka na nilang sinisikil at hindi pa binibigyan ng pagkakataon na mapansin sa pamilya. Ngayon, ibinibigay ni Mr. De Vera ang pagkakataong ito sa inyo. Kung dadalhin yung dokumentong ito sa ibang bansa, magkakaroon kayo ng pagkakataong pahalagahan ng pamilya niyo. Ngunit kung tatanggihan niyo ito, makikita ito sa mesa ng inyong panganay na kapatid mamaya. Paliwanag ni Mr. Jomar. Si Marlon ay nakakunot ang noo. Anong ibig mo sabihin? Susuhulan mo ko gamit ang proyektong ito? Pwede mo namang tanggihan, sagot ni Zephyr na kalmado habang nakaupo sa harap niya. Walang masabi si Marlon sa lalaking ito. Pinaghihirapan niya ng gusto na mapansin siya ng kanyang ama. Kung tatanggapin niya ang dokumentong ito, posibleng siya ay maging isa pang tagapagmana ng pamilyang Alba kapag bumalik siya. Kung hindi niya ito tatanggapin, ang tagumpay nito ay mapupunta sa kanyang nakatatandang kapatid. Ito ay isang napakalaking tukso sa kanya. Inaamin niya na mahirap itong tanggihan. Siyempre, kung tatanggapin niya ito, kakailanganan niyang muling iwan si Sarah. Naunawaan niya ngayon kung bakit dumating si Zephyr. Tinutukso siya gamit ang proyekto para lamang mawala ang mga tumutulong kay Sarah. Sa ganitong paraan, mapipilitan si Sarah na umasa lamang sa lalaki dahil kung hindi niya magagantihan si Marie Chris. Tuso ito, ngunit napakadesperado rin. Ganon ba nito kamahal si Sarah at lahat ay kaya nitong gawin? Kung malaman ni Sarah ang ginagawa mo, hindi ka ba natatakot na mas lalo siyang lalayo sa'yo? Tanong na niya dito. Ngumiti ng bahagya si Zephyr. May mga langaw sa paligid niya at yun ang mas nagpapainis sa akin. Nagsimulang mag-init ang dugo ni Marlon sa galit. Ano na, President Alba? Nakapagdesisyon ka na ba? Ang kayamanan o ang asawa ko? Tanong ni Zephyr habang nakaupo pa rin ng patamad. Parang haring nakatungo sa lahat, bigla niyang naalalang pagkamatay ng kanyang ina. Nakahandusay ito sa lawa ng dugo, nakadilat ang mga mata, pumikit siya sandali at sa huli, piniling magtiis. Kung wala siyang kapangyarihan, paano niya magagantihan ang taong nagdulot sa pagkamatay ng kanyang ina? Binuksan niyang mga mata at sa bahagyang paus na boses at sinabing, President De Vera, panalo ka. Kinuha niyang proyekto. Ngayon nga hindi pa niya kayang talunin ng kanyang kapatid kaya ano pang saysay na piliin si Sarah. Nandyan si Zephyr, hindi rin niya ito kayang protektahan. Pagkaalis ng lalaki, nanatiling tahimik na nakaupo si Marlon sa kanyang upuan. Pagkalipas na isang araw, pumunta si Sarah sa Royal Group para mag-report kay Marlon Alba. Sinabi ng sekretarya nito na si Mia, nasa ibang bansa si President Alba, Miss Loizaga. Nasa ibang bansa si Kuya Marlon? Gulat na tanong niya. Bakit hindi niya sinabi sa akin na aalis siya? Hindi niya alam kung paano sasabihin sa'yo. Paliwanag nito na may halong pag-alinlangan. Si President De Vera ang nagutos sa kanya na pumunta sa ibang bansa. President De Vera? Si Zephyr? Tumango si Mia. Halatang may gusto pa sanang sabihin ngunit nagdalawang isip na lamang. Napakagat ng labi siya at bigla siyang nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Sa wakas, may taong nagdala sa kanya ng liwanag at humila sa kanya palabas ng dilim. Gustong patayin ni Zephyr ang ilaw na itong muli. Bakit sa buong mundo, tanging si Marlon lang ang handang tumulong sa kanya nang walang kondisyon. Tumulong sa kanya upang mapalapit kay Marciano at imbestigahan si Marie Chris. Ngunit pinalis pa rin to ni Zephyr. Sa ganitong paraan, maaari pa bang magpatuloy ang imbestigasyon tungkol kay Marie Chris? Punong-puno ng kalungkutan ng puso niya, ngunit ang kalungkutang iyon ay tumagal lamang hanggang kinabukasan. Bago pa lumala ang mga bagay, tumawag ang abogado na humahawak sa kaso ni Anastasia at sinabing nawala ng komunikasyon kay Marlon at si Anastasia ay nilipat sa mas mahigpit na kulungan sa Amerika. Mas mahirap ng lutasin ngayon ang sitwasyon kumpara sa dati. Nawala si Marlon sa oras na kailangan siya at hindi siya mahanap ng abogado kaya tinawagan siya nito. At si Anastasia ay nilipat sa ibang kulungan. Sino may kagagawa nito? Napansin na kaya ni Marie Chris na inimbestigahan siya kaya ipinag-uutos niyang ilipat si Anastasia sa ibang kulungan? O sinadya ni Zephyr na maglagay ng mga balakid upang hadlangan siya? Ito ba ang sinasabi noon sa kanya ni Zephyr na kung hindi niya ito papayagang lumapit ay wala siyang gagawing matagumpay? Totoo nga, ang pinakamalaking balakid sa kanyang paghihiganti ay si Zephyr. Mapait na ngumiti si Sarah, ngunit hindi umiyak. Walang silbi ang pag-iyak niya. Wala naman yung magagawa sa kanyang problema.
Kinagabihan, tumunog ang kanyang telepono. Nakatulala siya habang nakaupo sa sofa nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Marlon ang tumatawag. Siguro'y nakarating na siya sa Amerika. Sinagot ni Sarah ang tawag. Hello, Kuya Marlon. Kakababa lang ni Marlon sa Amerika at naghihintay ng kanyang bagahe sa paliparan. Nabasa niyang mensaheng ipinadala ng abogado at sinabi kay Sarah. Sinabi sa akin ni attorney ang tungkol kay Anastasia. Nilipat siya sa mas mahigpit na kulungan sa Amerika. Si Marie Chris ang may kagagawa nito. Kumpirmadong si Marie Chris nga may pakana nito. Siguro napansin na niya na iniimbestigahan ko siya. Patuloy ni Marlon pero ayos lang. Ako nang bahala dito. Bibisitahin ko ulit si Anastasia. Nabigla siya sa sinabi nito. Kuya Marlon, bakit napakabuti mo sa akin? Kahit na pinilit itong umalis ni Zephyr, tumutulong pa rin ito sa kanya. May hinang bumulong si Marlon. Kasalanan ko ito. Kasalanan mo? Oo, sinuhulan ako ni Zephyr na umalis gamit ang proyekto, Sarah. Ayoko magsinungaling sa'yo. Kailangan ko talagang dokumentong ito. Kung hindi, nahihirapan itong magsalita. Kuya Marlon, hindi kita sinisisi. Malumanan niyang sabi dito para pagaanin ang loob nito. Hindi niya kailangan sabihin to kay Sarah. Maaari niyang tanggapin ang pakinabang na yun mula kay Zephyr at umalis na lang. Pero pinili pa rin niyang sabihin dito ang totoo. Kaya gumaan ang loob ni Sarah. Naiintindihan kong wala kang magawa. Saglit na natahimik si Marlon bago nagsalitang muli. Kahit nasa Amerika na ako, hindi kita pababayaan, Sarah. Patuloy pa rin kitang tutulungan. Tahimik na nakinig si Sarah sa lalaki. Hawak ang telepono at sinabing, hindi na kailangan, Kuya Marlon. Nakahanap na ako ng mas angkop na candidate upang tulungan ako. Mas angkop na candidate? Ang ibig mo sabihin, si Zephyr. Hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Oo. Balak mo pa rin bumalik sa kanya? Tanong ulit nito, bahagyang tumango si Sarah kahit na hindi pa siya makita ni Marlon at kalmadong sinabi. Dahil tila nakatakda na kailangan kong harapin siya sa daan ng aking paghihiganti. Hayaan na siyang maging aking tagapagtupad ng plano. Ngayon niya lang napagdesisyonan nito. Inilipat ni Marie Chris sa Anastasia. Marahil dahil naging mapagmatsyag ni siya, bigla na lang naisip ni Sarah, paano kung si Zephyr mismo ang manakit kay Marie Chris? Kung gagamitin niya si Zephyr bilang sandata, anong klaseng reaksyon kayang makikita niya mula kay Marie Chris? Napaisip siya at biglang nakaramdam ng konting kasiyahan. Sinabi ni Marlon sa kanya, hindi ka ba natatakot na baka hindi ka na makawala sa kanya pagkatapos nito? Sinusubukan ko ng tumakas pero kaya ko bang makatakas talaga? Napangiti siya ng mapait. Ayaw niyang hayaang makaligtas si Marie Chris pero para maghiganti, kailangan niya ng isang patalim. Ang kanyang ama ay nakaratay pa rin sa ICU. Paano niya mapapatawad ang babaeng halos pumatay sa kanyang ama? Kung palalayain niya ang taong iyon sa kasalanan nito, paano niya haharapin ang buhay? Kaya wala siyang ibang pagpipilian kung hindi piliin ang patalim na yun at isakripisyong sariling kakayaan. Walang masabi si Marlon, hawak niyang telepono, humihinga ng malalim. Makalipas ang ilang sandali sinabi niya, Sarah, kung kailangan mo ko, tawagan mo lang ako. Oo, salamat. Sagot niya, alam niyang balang araw kakailanganin niya ang tulong ng lalaki. Dahil meron na siyang plano ng paghihiganti sa kanyang isipan. Kapag natapos na niyang lahat ng ito, aalis siya dito at doon niya kakailanganin ang tulong nito. Matapos tapusin ng tawag na natili siya sa kadiliman. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon nang marinig niyang may boses mula sa labas. Si Zephyr ang nakikipag-usap sa telepono. Ang paligid nito ay nabili na ng lalaki bukod sa kanya at kay Zephyr. Wala nang ibang taong maaring pumunta rito. Hindi niya alam kung bakit nasa labas ito at nakikipag-usap sa telepono. Sa kalagitnaan ng gabi, posible kayang matagal na siyang nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Si Zephyr nga'y nakatayo sa labas ng pintuan ng matagal. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang umuwi. Kaya nanatili siya sa labas at naninigarilyo habang nakatitig sa pintuan ni Sarah. Biglang bumukas ang pinto, lumabas si Sarah, nakasandal sa pintuan, suot ang isang mahabang robe at nasa loob ay isang pantulog na damit. Nakasandal lang siya sa pintuan, parang isang kaakit-akit na tukso sa mga mata ni Zephyr. Naningkit ang mga mata niya, medyo nagulat. Gising ka pa? Gutom ako at hindi makatulog, sagot nito. Bago ito bumalik sa loob ng bahay nang hindi isinasara ang pinto, malinaw na ito isang paanyaya sa kanya. Nag-isip siya ng ilang saglit, pinatay ang sigarilyo at tinapon sa basurahan. Saka pumasok sa loob ng bahay. Ano kayang gagawin ni Sarah para mapalaya si Anastasia at magsilbing daan?
para mailabas ang tunay na ugali ni Marie Chris. Gumana kaya ang plano niya sa tulong ni Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.